Hello, muli magandang araw mga kaibigan. Nandito naman po tayo sa ating The Lord's Business. Ito po ay Sunday series ng ating pong pag-aaral. So ngayon po, no, napapanahon kung saan the month of February is the month of love. Sabi nga ng marami. No? And some other call it Valentine's Day. So sa inyo po, na nandyan ngayon, ay meron po tayong magandang pag-uusapan patungkol po sa tinatawag na love, no? Kung titignan po natin at ating iisipin, no? There are two greatest commandments of God to people. Ito yung love God above all, with all His strength, with all His might, with all His mind, with all His soul, at yung love your neighbor as yourself. So, ang ating po pag-uusapan kung minsan, no, ay marami ring tao sa kasalukuyang panahon at lalo na sa mga ganitong tagpo ng buwan. Ang merong tinatawag na cold in love, no? Hindi lahat po ay masaya. Hindi lahat po ay merong kasama o kapiling sa mga ganitong tagpo ng tinatawag na love month. But then, napakahalaga po na malaman natin kung ano po ba yung nais ng Panginoon sa atin patungkol sa kanyang pag-ibig. No? Tayo mga tao, marami tayong bagay na inilalaan, no, patungkol dun sa mga mahal natin sa buhay, lalo na dun sa mga bago pa lang na sumisibol ng mga kabataan ay aggressive sa mga desisyon na akala nila ay ito ay pag-ibig na, no, na dala ng kanilang emotion ay sumasabak o sumusugod sila sa mga sitwasyon ng pakikipagrelasyon, no, na hindi pa talaga sila handa. So ngayon may mga tao rin naman na kung saan ay bakit ang tigas ng puso at hindi makaramdam ng pag-ibig, no, sa kapwa at lalo na sa Panginoon o sa Diyos. Meron pong ganyan. May mga tao po na talagang hindi makaramdam ng pag-ibig toward people and toward God. So meron tayo ditong tanong na kung saan ay atin pong bibigyan ng mga kasagutan. No? Ang tanong po dito, what can I do when I don't feel any love for God? No? Siguro sobrang tigas na ng puso at talagang walang natitirang affection o pagmamahal o sympathy, compassion, or talagang siguro ito na yung pinaka tuod na kung tatawagin natin sa isang tao na hindi talaga magkaroon ng pagmamahal, lalo na sa Panginoon. So ano po ba ang mga bagay na dapat nating malaman patungkol dito? Kasi imposible naman na hindi tayo makaramdam ng pag-ibig, di po ba? So may mga tagpo sa buhay natin, no, na kailangan ma-distinguish din natin kung ano ba yung love, ano ba yung affection lang o admiration o yung gusto lang natin o likes lang, no, at hindi pa naman talaga love yung nararamdaman ng tao. So may mga bagay na kung saan ay tulad natin sa isang emotion na nararamdaman natin patungkol sa isang bagay, di ba? Minsan sinasabi natin, I like this food or I love this food. So, iba yung like lang at saka yung love, di ba? Kasi pag sinabing love, meron kang emotions na inilalaan para doon o feelings kung bakit mo sinasabing love mo yung tao, yung bagay, o yung anuman sa buhay mo. Pero pag sinabi mong like, it is parang ano lang short term lang, di ba? Like mo lang, and then mamaya hindi na. So yung love, it has a
may parameter siya kung gaano to kalawak at kalaki. Gaya ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. So ating pong key verse ngayon, mga kaibigan, ay sa 1 John 4:19. Matatagpuan natin ang napakaiksing verse, no? Ang sabi po rito ay, we love because He first loved us. Okay, let's pause for a short prayer. Lord in heaven, once again, we approach your throne of grace, thanking you, Lord, for this day that you once again given us life. And of course, the greatest gift that we ever receive from you is you love us, Lord. Thank you. And once again, I ask the Holy Spirit be upon this conversation with the people on live, that you may speak to us boldly, that we may hear your words, and that we may understand your messages this morning. I thank you. In Jesus' name I pray. Amen. So yan po mga kaibigan, no? Kaya tayo daw nakakaramdam ng pag-ibig dahil ang Diyos ang siyang unang nagmahal sa atin. At bakit naman tayo nakakaramdam ng pag-ibig? Kasi nga, we are created in His likeness. Diba? Kung ano yung attributes ng Panginoon, na meron siyang emotions, meron siyang karunungan, meron siyang bagay na kung saan ay iniligay sa atin, dahil we are created in His image, meron din tayo. Diba? Kung ang Panginoon nakaramdam siya ng pagmamahal sa mga tao, sa kabila ng kanyang galit, ay napalitan ito ng pag-ibig. Tayong mga tao, kahit anong tigas ng ating puso, meron at meron yan eh. Meron tayong pag-ibig na nasa sulok ng ating puso. Okay? So, ang tanong nga, what can I do when I don't feel any love for God? So, feelings come and go, and you may not always feel love for God. Yan ang sabi dito, no? Hearts tend to grow cold. Bakit kaya? Kasi ang tao kaya lang naman nagiging matigas ang puso. It is because meron siyang mga experiences na hindi naging favorable o hindi naging maganda sa kanyang buhay. But then, and even the most on-fire Christian, pati daw tayong mga Kristiyano, though we are on fire, can struggle with maintaining our love and service to God. Nangyayari po yan, no? Na may mga sitwasyon sa buhay nating mga Kristiyano na kung minsan ay parang na-stumble tayo, ayaw natin magpatuloy, di ba? Dahil sa mga taong nakikita natin, no? Na parang nawawalan tayo ng gana tuloy na i-maintain yung ating relationship with God, and papagod tayo, wag na lang kaya, ganyan, minsan ang katuwiran natin. Di ba? Katulad po ng church sa Ephesus, no? Sa Ephesians, had to be reprimanded by Christ, no? Kasi dati ang sigasig ng mga taga-Ephesus sa mga gawain, no? Kaya nga sinabi, bakit ninyo finosake yung love na binigay nyo sa akin, no? According to Revelation 2:4. But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first towards me. Di ba? Sabi ng Panginoong Jesus. Na kung saan ay ang mga tao sa sobrang sigasig noon, biglang nag-iba. No? May mga tagpo sa buhay natin na nanghihina tayo talaga. No? A lack of feelings of love. However, does not mean that the relationship has ended. God does not change, and His love is constant. Yun lang ang kagandahan, mga kaibigan. Na kahit sa panahon na tayo'y nanlalamig at nanghihina at para bang napapagod tayo na ipagpatuloy ang ating nais gawin para sa Panginoon, ang Panginoon, He never change. No? His love is constant. Walang magbabago sa Kanya. Tayo ng mga tao ang patuloy na nagbabago. So, our relationship with God is based on love. No? He loved us and sent His Son. Okay? In John 3:16, as we always quote, for God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that who may ever believe in Him shall not perish, but will have everlasting life. Eh, ano naman daw ang response natin? Because God's love us, and our response to His love is to love Him in return. Wala namang hinihinging kapalit ang Panginoon, no? Sa mga bagay na ginawa niya, kundi ang tayo ay patuloy na maging obedient, at yung pagmamahal natin sa Kanya ay maibalik lamang natin. No? Yun lang, ganun lang kasimple. Napakaganda ng plano ng Panginoon sa buhay po natin, patungkol sa love. No? Kaya natin napapag-usapan to because this is the month of love, no? Na kung saan ay, ano nga ba talaga ang malalim na kahulugan ng love, no? So it is only because of giving something to our loved ones. Yun lamang po bang mga bagay na umiikot lamang dito sa emotional, sa ating physical, ang mahalaga nating pagtuunan ng pansin na nakaugnay sa pag-ibig o sa love. Eh meron pong love na tinatawag based on spiritual. Na kung saan ito nga ang ating tinatakil ngayon, mga kaibigan. Okay? So, our relationship with God is based on love. He loved us and He sent His Son. And our response to His love is to love Him in return. Okay? And serve Him. Sa 1 John 4:19, na pinasa natin kanina, we love because He first loved us. Actually, pinaglingkuran tayo ng Panginoon. No? Kung isipin po natin, because of His unconditional love, He served Himself to us through dying on the cross, na kung saan ay binigyan tayo ng opportunity o benefits o privilege as the door be open to us that we may share what God has in heaven. So ito yung napakagandang bagay na ibigay sa atin ng Panginoon. Not a service out of obligation yung kailangan natin gawin sa Kanya. Diba? Serve Him in what aspect? Not a service out of obligation dahil parang kailangan gawin ko lang to, but out of true love for Him. No? For who He is. Kaya natin ibibigay yung ating paglilingkod sa Panginoon because mahal natin ng Diyos. Mahal natin ng Panginoong Jesus. Hindi yung dahil sa parang utang na loob kaya natin ginagawa. Diba? Kung paano natin minsan ibinabalik sa tao dahil nakahingi tayo ng favor. So, ang gagawin natin, papantayan natin yung favor na ginawa sa atin para wala tayong tinatawag na utang na loob, para quits lang ang tawag. Hindi po ganun. Ang sa atin, sa Panginoon, ang pag-ibig na nais ng Panginoon, ang paglilingkod na nais ng Panginoon, na ibigay natin sa Kanya, ay kung paano natin ito ginagawa out of love. Out of true love sa Kanya. Dahil unang-una, minahal niya tayo, kaya tayo ay nagmamahal. No? Napakalalim ng pag-ibig ng Panginoon na ginawa niya sa atin. Na akalain mo naman, di ba? Napakakasalanan natin, no? Diba ako, napakalaki ng pagkakasala sa Panginoon at pagkatapos nito sa kabila ng dapat ay parusa ang ipataw sa akin ay pagpapatawad at pagkatapos ay buhay na walang hanggan pa. Binigyan pa ako ng benefits and privilege to have a room in heaven after ng ginawa niya at pagkatapos ng ginawa kong mga paglapastangan sa Kanya. So, yan po yung sumakatotal ng nais ng Panginoon sa atin, no? Na tayo ay sa kabila ng mga kawalangyaan, mga pagkakasalang nagawa natin, ay ganun pa yung kapalit dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. So, syempre, bilang tao, no, bilang nilikha niya, created in His likeness and His image, tayo naman, dahil meron tayong emotions and feelings na kagaya ng sa Panginoon, attributes, ganun din ang ating mararamdaman toward Him. Diba? Relationship is two-way. Hindi lang tayo puro tanggap ng tanggap. No? Diba? Sa relationship natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa girlfriend, sa misis,
o sa mga mahal natin sa buhay, di ba? It's two-way lagi eh. Hindi lang tayo yung tanggap ng mga bagay, di ba? Ng favor o ng mga hindi lang one-sided. Kumbaga, it's a two-way relationship. We give and take as well, di ba? Constant ang ating relationship dapat. Okay? So, God's will is not that we give of ourselves reluctantly or under compulsion, for God loves us a cheerful giver. Yan, di ba? Give and take ang sinasabi natin. So, tinuturuan din tayo ng Panginoon na hindi lang tayo tagatanggap. Meron din tayong pagkakataon na siya rin naman ay ating bigyang kaluwalhatian sa kanyang ginawa sa atin. Okay? So, ang puso natin ay dinesign ng Panginoon to love. No? Kahit sabihin pa natin minsan ang puso ay nagkakaroon ng mga bitterness, ng galit, ng kapag kamuhi, lahat na ng kasamaan minsan pumapasok sa puso natin. But then, the greatest gift and things that the Lord restored in our heart is love. No? Na kung saan ito yung magtatakip ng lahat ng mga bagay na kung saan ay mag-aalis sa lahat ng sinabi natin ngayon. Yung mga galit, ngayon kapag ka tinakpan ng pag-ibig yan lahat, yan ay mawawala. No? Love, ang tawag doon. Ito yung sinasabing ang pag-ibig ang siyang magpapawala ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay na meron tayo. Kapag ka tayo ay nasa sitwasyon na kung saan ay may galit na galit, no? Diba? May nakaaway ka. To win your enemy is to be friend and to love him eh. Yan ang sabi ng Panginoon eh. Diba? Paano raw natin mapapagtagumpayan ang kaaway, no? Na kung saan ibigin daw natin. Love your enemy. Napakahirap gawin, di po ba? Pero yun ang yun, kasi ang Panginoon is God is love. No? Kung ang Panginoon ay pag-ibig, no? At ang pag-ibig ay nananahan sa atin. Nananahan ng Diyos. Di ba? Kasi yan ang attribute niya. God is love. And if God is love, we have the love from Him, no? That He first loved us. Ngayon, kung meron tayong love sa puso natin, meron tayong Diyos. Nandito ang Panginoon. Di ba? Nananahan sa atin kasi meron tayong pag-ibig. So ngayon, ang tanong ulit, what can I do when I don't feel any love for God? Ito po ang ating mga hakbangin, no? Minsan talaga ang tao nagkakaroon ng pagkamuhi sa Diyos. Sinisisi ang Diyos, no? Ayaw niyang isipin na o ayaw niyang tanggapin sa sarili natin na kailangan natin ng Diyos eh. Minsan tayo, ma-pride, no? Dahil sa mga pangyayari sa buhay natin ay ang tampulan ng blame ay ang Panginoon, ang Diyos, di ba? Kapag failure tayo sa buhay, wala namang Diyos eh. Ganito. Di ba? Pag may namatay ang ating mga mahal sa buhay, ang lagi nating sinisisi ang Panginoon. Kapag may trahedya, no? Ang lagi nating sinisisi ang Diyos. Diba? Kung nandyan ka, bakit nangyari ito? Bakit may inaalaw ito? Diba? Parang tayo ang boss. Diba? Parang akala natin kung sino tayo. Kaya kung titingnan natin, mayroon pong mga karakter sa Bible na kahit minsan o ni minsan, they don't blame God. No? Yung mga karakter sa Bible, una-una si Job, kung titignan nyo matindi ang nangyari kay Job. No? Inilaw ng Panginoon. Okay, let's say, permissive will. Inilaw ng Panginoon na mangyari sa buhay niya ang trahedyang
talagang kung mangyayari sa atin ay hindi natin matatanggap. Baka itatakwil natin ng Panginoon talaga. Pero ni minsan, no? Kahit na ang huling kasama na lang ni Job, yung asawa niya, na sinasabi, no? Itakwil mo na yung Panginoon mo at mamatay ka na. Okay? Yan ang sabi sa kanya. Pero ano ang sagot ni Job? No? Bakit? Tatanggap lamang ba tayo ng mabuti sa Diyos at hindi ang mga bagay na masama? Ibig sabihin po dito, mabuti lang ba o favorable lang ba ang ating ipagpapasalamat sa Diyos? Ngayon, kapag may sitwasyon na tayo na unfavorable at hindi akma sa kagustuhan natin, mga trahedya, mga earthquake o anumang bagay na apektado tayo, hindi ba tayo marunong o hindi ba tayo matututong lalong higit magpasalamat sa Panginoon kahit na may nangyari sa buhay natin, na dapat mas lalo tayong umasa at lumapit sa Kanya sapagkat siya yung nakakaalam ng lahat. No? Si Job, never niyang kinurse ang Diyos. Ang sabi niya ay napakaganda at lalo niyang pinuri ang Panginoon. Blessed be the name of the Lord. Siya ang nagbigay. Siya rin ang may karapatang kumuha. So yun, ganun niya in-express yung pag-ibig niya sa Panginoon, sa Diyos. Tama naman, di ba? Wala naman tayong atin eh. Wala naman tayong bagay na naging atin nung lumabas tayo dito sa mundong ito. Miski nga yung sarili nating buhay. Kanya ito eh, pahiram lang. Tapos kung minsan dumarating sa punto na sobra-sobra ang paninisi natin sa Panginoon, na parang kala natin eh, servant natin ng Panginoon, waiter natin, bigyan mo ko nito, bigyan mo ko niyan. Diba? Ito ang gusto ko. Kailangan ko to. Baligtad eh. Diba? Tayo na yung pinahiram, tayo na yung inibig, tayo na yung minahal, no? Tayo pa rin yung kung umasta, kaya parang tayo ang Diyos. So, hindi po ganun. No? Kaya, minsan, dumarating sa tao ang isang matinding pagsubok na nag-uudyok sa kanya na imbis na magpakumbaba at lumapit sa Panginoon at umasa, ay nagmamalaki. No? Saan? Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng Diyos. No? So, yun ang napakahirap sa tao. No? Hindi natin alam na tayo ay isang creation lamang ng makapangyarihang creator. Na kung saan, dapat yung pag-ibig na ibinigay niya sa atin ay suklian natin ang buhay na kaloob niya sa atin dahil sa pagmamahal niya ay binigyan niya tayo ng buhay. At higit sa lahat, binigyan pa tayo ng kaligtasan dahil sa ating pagiging suwail, no? Meron siyang handog na ibinigay for us to be saved. No, na ayaw niya tayong mapahamak. Kung tutusin nga, kayang-kaya ng Panginoon. Ang tigas ng ulo mo, sige, bahala ka na. Yan ang gusto mo. O, dito kita dadalhin. Bakit pa kita intindihin? Ayaw mo naman sumunod. But God is love. No? Kahit na galit siya. Ngayon, pag talagang hindi pa tayo nagkaroon ng tinatawag na pag-aatubili o pagtalima, hindi na. Wala na. No? Wala nang second chance. Kahit na mahal tayo ng Panginoon at kung tayo naman ay ayaw na talagang magpasakop at sumunod sa Kanya, hindi na tayo ang Panginoon hindi naman namimilit eh. No? Nilalatag lang niya yung mga bagay na nais niya para sa atin. Para sa atin hindi para sa Kanya. No? Ang nais lamang niya ay glorify natin siya, sundin natin siya, mahalin natin siya. Pero kung tayong mga tao ay hindi sumusunod at ayaw natin, ay wala na siyang magagawa. Meron naman tayong pagkakalagyan eh. Pero habang meron pang pagtitiis at pagtsatsaga ang Panginoon, no? According to 2 Peter 3, no, chapter 3, na kung saan the Lord is not slow to His promise, no? Na inaantay niya ang mga tao na patuloy na bumalik at mahalin siya at
at isuko o isubmit ang mga sarili, ayaw pa niyang gunawin ang mundo. Ayaw pa niyang bumalik. Pero darating ang time. No? This is sure na kung saan babalik ang Panginoon, na iba na ang kanyang anyo. No? Hindi na siya yung compassionate. Hindi na siya yung loving. Kundi siya na yung judge. No? Iba na. Nanlilisik na ang kanyang mga mata sa mga taong hindi nag-atubili o hindi tumalima at hindi sumunod at hindi nagmahal sa kanya. So, ganyan na. Ngayon, nararamdaman pa natin parang everything seems parang akala natin peaceful pa, di ba? Akala lang natin yan, no? Inaantay ng Panginoon ang tayo ay magbalik loob na at magmahal sa Kanya, no? At hindi na natin ilaan ang buhay natin sa sanlibutan ito. Okay? So, ang tanong ulit, what can I do when I don't feel any love for God? So, ito na nga. So, reflect upon your walk thus far. No? Reflect upon your walk thus far. Ano ba yun? Ibig sabihin, should Christians feel warm and fuzzy toward God at all times? No, ang sagot. We all have valleys and deserts in our walk and feel all kinds of emotion at various points in our lives. So, ito yung tao Hindi siya consistent sa nararamdaman niya. No? Meron tayong moods, di ba? Na pati ang Panginoon na-i-express din natin sa Kanya. No? Kumbaga, we all have valleys and deserts in our walk and feel all kinds of emotion at various points in our lives just like we do in other relationship. Which is tama naman. Ganun din naman. Minsan, di ba? Eager tayo na, Lord, sige, I go forward. Ganyan. Minsan naman, nananamlay tayo. Kasi we are in the flesh and as well in the spirit. So, naglalaban Diba? The spirit is willing kung minsan, yung flesh naman, tamad. Dahil nahahatak siya ng mga bagay ng sanlibutan. Kaya yung affection, yung energy, no, kung minsan, ay hindi makabubuon para sa Panginoon. In rekindling your affection for God, start at the very beginning. Reflect on where and how your walk with Him first began. Diba? When were you saved? Why were you saved? What did you feel when you first began to discover who God was? How has Jesus made Himself known to you in your daily life since? What things in life has God brought you through? Diba? Ito yun. Umpisahan daw natin kung paano nagsimula ang lahat. Kung paano natin kinilala ang Panginoong Hesus, kung ano siya, at kung ano ang ginawa niya. Unang-una, no? Kung maunawaan lamang natin na napakahalaga at napaka-valuable nung ginawa ng Panginoon, no? Anyone cannot do the same as Christ did, no? Wala in the history of human kindness, in the history of human, walang papantay sa ginawa ng Panginoon na pagmamahal sa tao. Walang sino man ang magpapapako para sa kanino man, no? Minsan nga lang meron lang tayong gagawing bagay na para sa mahal natin sa buhay. Nagdadalawang isip pa tayo, di ba? Simpleng mga bagay na kung saan hindi naman talaga natin ginagawa out of love, di ba? Out of obligation ang nangyayari. Dahil naobliga ka, kaya mo lang gagawin. Pero hindi mo talaga ginagawa dahil sa iyong pagmamahal. Okay, simple na lang. Ito, napakasimpleng nais ng Panginoon sa atin. Dahil kung talagang mahal natin ang Panginoon, ikikip lang ba natin sa mga sarili natin yung mga bagay na ihayag niya sa atin, kagaya ng gospel, di ba? Ang sabi ng Panginoon, ito'y utos na may pagmamahal din sa kapwa natin, no? Ipahayag ninyo ang mabuting balita
sa sangkalupaan, di ba? Nang sila din naman ay magkaroon ng kaalaman at pagkaunawa at magkaroon din ng kaligtasan. Pero bakit hindi natin magawa? Dahil hindi ba natin mahal ang Panginoon o hindi natin mahal ang Diyos? Ano nga ba ang minamahal natin, mga kaibigan? Di po ba? Dito lang ba sa mundong ito gumagalaw ang buhay natin? At hindi natin nalalaman na mayroong inihanda ang Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, mayroon siyang inihanda sa paparating na panahon na pagkatapos magunaw ang mundo at ang tao ay kanyang tupukin at ang kanyang mga niligtas at kanyang ang tumanggap sa kanya ay mayroon doong bahagi sa kanyang kaharian. So, yan po dapat din ang naiisip natin. No? Huwag nating mahalin ang mundo. Do not love the world. No? Yan sabi, love God. Kasi ang mundo mawawala. No? Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Ang ibig sabihin, word, ang salita ng Panginoon ay siya. No? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ibig sabihin, siya yung ating matibay na pundasyon. No? Lahat ng kanyang nilikha at ginawa kay sisirain niya. No? Dahil gagawa siya ng panibago. Heaven and earth, new heaven and earth will be created. Doon ilalagay ang mga taong nagmahal sa kanya at sumunod sa kanya. Okay? So how Jesus made himself known to you in your daily life since? What things in life has God brought you through? Consider past victories daw. Okay? So, yung ating mga tagumpay sa buhay, na inakala natin sa sarili nating galing yan, eh meron pong Diyos na gumawa niyan para sa iyo. Dahil wala ka namang kapangyarihan eh. Isinakatuparan niya ang mga bagay na nais mo para sa iyo dahil mahal ka niya. Okay? Ngayon, ano yung mga bagay na yun na naging matagumpay ka sa buhay mo? So, pag-isipan natin, alalahanin natin, no? Ang tanong ulit, bakit natin sinasabi ang mga bagay nito? What can I do when I don't feel any love for God? So, ikaw yun, tayo. Ano ang gagawin natin kung bakit minsan ay hindi natin maramdamang mahal natin ang Diyos sa kabila ng lahat? So, ito, balikan natin yung mga bagay na ginawa niya sa buhay natin. No? Yung mga favor na tinanggap natin. Yung mga bagay na ini-enjoy natin. Diba? So, ito yon isa. Pangalawa, pray. Spend some quality time with God. Some nga lang ang sinabi, diba? Dapat more. Spend more quality time with God. Okay? Get to know Him more. To know Him is to love Him. Okay, di ba? Tama naman. Sa isang relasyon, bago mo naman maibig yung Kaya nga minsan, it's ironic. Di ba? Parang pagka may nagustuhan kang babae o lalaki, no? Mga kabataan, sinasabi na kagad nila, I love you. Kakikita mo pa lang. Sinasabihin, love at first sight. Kaya paano mo siya na-love hindi mo nga siya kilala? Di ba? Una, nagkaroon ka lang ng affection. Di ba? Nagkagusto ka lang sa kanya. Pero yung love it has a deeper meaning. Hindi mo kagad pwedeng sabihin mahal mo at first glance yung tao. Di ba? Kasi ang love, it grows. Di ba? May nourishment ito eh. Maaaring like mo lang, pero ginagamit mo lang yung love para yung tao ay magkaroon lang ng din sa'yo in return, di ba? Na magkaroon siya ng soft emotions at mahuli mo yung kanyang damdamin. Pero siya naman din hindi ka naman niya kagad mahal eh. Diba? Probably you like each other. So, when you pray, you will know God more. And to know Him more is to love Him more. Ask God to increase your desire for Him. Ask Him to fill you with His Spirit and rekindle your appreciation of His character. Continue submitting to the Holy Spirit and confess to God that you cannot overcome these struggles on your own. No, none of us. No,
lahat po ng struggle natin sa buhay, inaakala lang natin na tayo yung kumilos, tayo yung gumawa, di ba? Pero merong Diyos na nakatingin, nakaalalay, di ba? Lagi siyang nakasubaybay. Lagi siyang to the rescue, unknowingly, sa buhay po natin. Kasi ayaw niya ang tao na talagang magkaroon ng matinding sitwasyon sa buhay, di ba? Sabi niya, there had no temptation taken you as it is common to man, but God is faithful who will not let you to be tempted. He will make a way, no, para daw mapagtagumpayan din natin yung mga temptation at pagsubok sa buhay natin. So, ganyan ang Panginoon. So, continue praying. When we ask for His helping hand, He always hear us. Ano sabi sa Psalms 18:6? In my distress, sabi to ni King David, in my distress, I call upon the Lord. To God, I cried for help. From this temple, He heard my voice, and my cry to Him reached His ears. So kasi, kaya nasabi ni King David ito, no? Ang Diyos kasi, actually, hindi siya, He is not in a long distance. Actually, the Lord's dwell in us na hindi lang natin nanonotice, mga kaibigan. The Spirit of God dwells in us. Kaya nga itong katawan natin, sabi, huwag nating sirain because this is the temple of God. Dito siya nananahan. As we are created in His likeness and His image, so the Lord as well dwell in us. Dito sa ating katawan. So the Spirit that we breathe is from God. Hindi lang natin nalalaman yan, mga kaibigan. Kaya nga tingnan mo, sabi ni Haring David. Ano sabi niya? From His temple, He heard my voice, and my cry to Him reached His ears. Ang temple na mayroon ng Panginoon sa buhay natin ay itong mismong katawan natin. Di ba? Kaya nga sabi, do not grieve the Holy Spirit of God, for the Spirit dwells in you. So, nananahan po sa atin ng banal na Espiritu. Okay? So, ito ang isang bagay. Isa sa mga bagay din. No? Ikalawa, yung una, alalahanin natin kung paano tayo tinulungan ng Panginoon, kung ano yung mga ginawa niya sa buhay natin. Pangalawa, manalangin daw po tayo. Continue having a communication with the Lord through prayer. So, pag po tayo nananalangin, kinakausap natin ang Diyos. Okay? So, when we read His book, the Bible, He answers. So, hindi po makikita sa sa mga bagay-bagay sa paligid mo yung pagsagot ng Panginoon. Ang pagsagot ng Panginoon, buksan mo yung Bible, no? Pag nanalangin ka, basahin mo ang Biblia, nandyan lahat ng mga kasagutan. Ipapakita sa atin ng Diyos. So, kaya nga po meron tayong Bible. Dahil yan yung ating references. Nandyan nakatago ang treasure ng Panginoon sa Biblia. So, ito na nga. Yung pangalawa na. No? Read Scripture. Okay? Read Scripture. Matapos mo manalangin, basahin mo ang kanyang mga salita. Okay? During the times when you feel nothing toward God, it helps to read His Word to remember how He feels about you. No? Kasi, sa pagbabasa rin po natin ng kanyang aklat, ng kanyang mga salita, dito natin makikita kung ano tayo, kung sino tayo sa harap ng Diyos, at kung sino ang Diyos na lumikha sa atin. Ipapakilala sa atin ng mas malawak, mas malalim, kung ano ang mayroon tayo at kung ano ang Diyos sa atin. Dig into Scripture as much as possible while dealing with these feelings of disinterest. Okay? Ang tanong ulit. Balikan natin ang tanong. What can I do when I don't feel any love for God? So, ito yung mga hakbangin. Okay? Reflect upon your walk thus far. Pray. Yan, ito ikatlo. Read the Scripture. Okay? So, God's Word is truly a lamp to my feet and a light unto my path. Okay? Anong sabi sa sa 105? Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Okay.
Ilaw daw po ito, no? Lampara sa ating paanan at liwanag sa ating lalakaran. So, ibig sabihin, kung ito ay lampara, di ba? Kapag madilim, hindi mo nakikita ang daan, di ba? Blinded tayo. So, kung meron tayong hawak na ilaw o ilawan at merong liwanag na tumatanglaw doon sa ating daraanan, nakikita natin ang mas malinaw. Di po ba? Ganyan din sa buhay natin. Kung anumang sitwasyon na blinded tayo, hindi natin makita ang kasagutan, at meron tayong mga sitwasyon parang hindi natin makita sa sanlibutan ito, pumunta tayo sa kanyang salita. No? Bumalik tayo sa Panginoon. Okay? Ito ang magbibigay at magbubukas sa ating paningin ng liwanag at maintindihan natin kung ano tayo at kung anong buhay ang nais niya at kung sino ang Diyos sa atin. Okay? Try reading a psalm a day. Yung Salmo, no? The book of Psalms. Basahin daw natin once a day. Meron tayong mga makikitang mga bagay doon na kung saan is very encouraging and has many prayers that you might really identify with. No? May mga panalangin si Haring David dito na ma-encourage tayo at makaka-relate tayo na kung saan malalaman nyo na ganito tayo eh. Ito yun. Di ba? This is how the Lord speaks to us. Di ba? Ipapakita sa atin ng Panginoon ang mga kasagutan. Kung paano tayo nananalangin at binabasa natin ang mga sagot dito sa kanyang mga salita. Okay? So, it is in the Word that God reveals Himself and His will for you. Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. It is in the Word that God reveals Himself and His will for you. So, ito yun eh. Kaya lang, ang nangyayari sa atin, sa sobrang kaabalahan natin sa mundo, meron nga tayong Biblia, no? Na, sabihin natin, meron tayong Biblia, hindi natin pinapansin. Pero kung malalaman nyo lang na pag binuksan natin itong aklat na ito, no? There is a light that will shine upon our face. Na kung saan makikita mo, habang binubuksan mo dahan-dahan yan, hindi mo man nakikita visibly, pero yan ay merong liwanag. Meron siyang parang alam mo yung baol na punong-puno ng kayamanan, mga ginto, at pag binuksan mo, kumikinang sa paningin mo. Ganyan din ang aklat ng Biblia, ang salita ng Diyos. Pag dahan-dahan binubuksan yan, hindi mo man nakikita visibly. The essence of that is the same as you found treasure, no? Doon sa baul na napakarami kayo mga ganyan. Because the Lord, in Him, hid the treasure of wisdom and knowledge. No? Sa Colossians 3:2. Makikita nyo yan. Or 2:3. Colossians 2:3 or 3:2. Okay? So, nandyan ang kayamanan talaga. Kaya nga po ko sa sino mang, di ba, merong parable ang Panginoon eh. May isa daw farmer na may-ari ng malaking bukid, no? Kaya tapos, meron siyang biniling bukid na maliit lang, no? Binenta niya lahat ng bukid niya. Marami niyang bukid, no? At binili niya itong maliit na bukid kasi doon sa bukid na yon, may nakabaong kayamanan. Kaya niya binili. So, ganito rin, pag natagpuan natin ang Panginoong Hesus, no? Kung nandyan na sa puso natin ang Panginoong Hesus, itatakwil na natin ang sanlibutan. Kasi alam niyo kung bakit? Ang Panginoong Hesus ang siyang magdadala sa atin sa langit, sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian niya. No? Anong sabi niya? Na kung saan, in my Father's house are many mansions. If it not so, pupunta ako doon. Paghahanda ko kayo at babalik ko, kukunin ko kayo. At isasama ko kayo kung saan ako naroon. So, yan ang Panginoong Hesus. No? Kung natagpuan nyo na ang Panginoong Hesus sa puso ninyo, no? Hindi nyo na i-enjoy pa ang sanlibutan. No? Whatever the world offers you, I don't care. I have Jesus in me. Di ba? In exchange of many things. Kaya nga yung may-ari ng bukid na yun,
binili niya yung bukid na maliit lamang kung saan merong nakabaong kayamanan, no? Yan ang kahintulad natin. Na kung matagpuan natin ang Panginoong Hesus, hindi mo na aasamin pa ang sanlibutan. Okay? Kasi ando na siya eh. Di ba? Nakatagpo ka na ng higit pang kayamanan eh, na magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Okay, fine. Ang pagiging Kristiyano ay hindi madali. No, ang pagmamahal sa Panginoon at pagsunod sa Kanya ay may kalakip na take up your cross and follow me, ang sabi ng Panginoong Hesus. Okay, di ba? Iwanan niyo ang pamilya niyo, kapatid niyo, mga bagay na bagahin ninyo. Hindi naman literal na iwanan mo, iwalayan mo ang asawa mo at talikuran ng pamilya. Ibig sabihin lang, ang pagsunod sa Kanya ay no excuses. Di ba? Panginoon kasi ganito eh. Panginoon, ganyan eh. Di ba? Ang sabi nung Panginoon doon sa isang napadaan siya sa tabing dagat at sinabi niya doon sa isa na sumunod ka sa akin. Gusto rin naman ng tao sumunod sa kanya. Panginoon, gusto ko po, pero ipapalibing ko muna yung patay namin kasi kailangan malibing muna. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, sino mang nais sumunod sa akin, no? Kailangan iwanan ang lahat ng mga bagay na sa kanya, maghahadlang. Sabi ng Panginoon, hayaan mo ang patay ang maglibing sa kapwa, sa kanyang patay. Paano ililibing ng patay yung sarili niya? Diba? Ang ibig lang sabihin ng Panginoon doon, anumang mga bagay na humahadlang sa iyo, mga excuses mo para sumunod sa akin, iwanan mo. Diba? Wala kang dapat idadahilan kung gusto mong sumunod sa akin. Ang sabi niya doon sa mayaman, Panginoon, paano po ba ako maliligtas? Binigay ng Panginoon yung 10 Commandments. Sinabi niya, ganito, ganyan. No? Huwag kang papatay, love your neighbor as yourself, blah, blah, blah. Basta. Ngayon, nasabi niya, ginawa ko na po lahat yan, Panginoon eh. Nasunod ko po lahat yan. Isang bagay na lang ang kailangan mong gawin. No? Ipamigay mo yung mga ari-arian mo, yung yaman mo sa mahihirap. Then sumunod ka sa akin. So kung gaano natin kamahal ang Panginoon, no? Yun ang dapat natin gagawin. Ayaw niya ipamigay, hindi niya kaya, mayaman siya eh. Hindi siya makakasunod sa Panginoon na may bagahe ka eh. So hindi mo mahal ang Panginoon. Tumalikod siya kasi hindi niya kayang gawin. So yun ang nais ng Panginoon sa atin. Kung nais natin sundin ang kalooban niya at kung mahal natin talaga ang Panginoon, wala tayong excuse na gagawin para sumunod sa Kanya. So, kaya nga sabi ng Panginoon, mahirap sa iyo makapasok sa langit dahil meron kang ibang iniibig. Okay? So, itong scripture, pag binasa natin talaga, okay, ang tanong ulit, what can I do when I don't feel any love for God? So, reflect upon your walk thus far. Okay? Kung ano yung mga favor o mga ginawa ng Panginoon sa iyo, kaya atin daw i-meditate, no? At alalahanin kung hanggang saan na tayo nakarating dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Pangalawa, manalangin, no? Sapagkat sa pananalangin ay makakahingi tayo ng lakas, no? Kakagaya ng ginawa ni Haring David, no? Na in my distress, I call upon the Lord. To my God, I cried for help. From His temple, He heard my voice, and my cry to Him reached His ears. Okay, at yung pangatlo, dahil kung nananalangin tayo, kinakausap natin ang Panginoon, sinasabit natin yung ating mga desires, yung ating mga burdens and everything. Ngayon, sa pagsagot ng Panginoon, mababasa natin ito sa kanyang salita. Hindi ito magic, nasasagot siya. Na kung saan, pag nag-pray tayo, makikita mo na parang bling, nandiyan na. Hindi. Babasahin mo ang kanyang salita. Sa kanyang mga salita, dito, makikita mo ang kasagutan sa lahat. Okay? Ang sabi dito, na kung saan ay the book is very encouraging and has many prayers that you might really identify with given your current situation is in the word that God reveals Himself and His will for you. So ngayon, sa pagbabasa, sasagot ang Panginoon. And ito pa, seek Christian counseling. This is especially important if you are angry or upset with God for some reason. It is difficult to feel love for someone while you are angry at Him. Diba?
Pagka meron tayong galit, no, sa puso natin, o meron tayong kagalit, di ba, minsan ayaw mo siyang makita, hindi mo siya gustong makasalubong, no, ayaw mo makipag-usap. Ganyan din kapag meron kang galit sa Panginoon. Dahil sa mga sitwasyon ng buhay mo, na namatay ang mga mahal mo sa buhay, no, nagkaroon ka ng mga problema, at sinisisi mo ang Diyos, sinasabi mo, bakit ganito? Bakit nangyari sa akin ito? Di ba? Lumalabas na parang tayo ay boss ng Panginoon. Kaya, ganun ang nagiging reasoning. So, if there is an anger problem, how long have you felt this way? Can you attribute your feelings to a specific situation? Does anything help relieve your feelings or temporarily change your perceptions? Biblical counseling can help you work through specific issues through the healing process, guided by someone who in the ministry or other counselor. You should be able to let go of the anger and hurt, and your perception of God should change for the better. Tandaan po ninyo, no? Kung meron tayong mga sitwasyon, dahil meron tayong galit sa Panginoon, kaya hindi natin siya mamahal, dahil sa mga sitwasyon ng buhay, ang sabi po ng Psalms 1, no? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. So, huwag kayong lalapit sa mga taong kung saan ay baka i-boost lang yung emotion. Oo nga, hindi nga ako naniniwala na may Diyos kasi bakit ganun, di ba? Bakit may COVID? Di ba? Bakit may earthquake? Bakit kung ano-anong nangyayari sa mundo? Kung talagang may Diyos at sinasabing loving siya, bakit ganito ang nangyayari sa atin? So, ngayon, yan na rin ang papasok sa isip mo. Mamumuhi ka na lalo sa Panginoon. So, tandaan po natin, no? God is sovereign. Alam niya ang ginagawa niya. Kahit ngayon may COVID, alam niya ito. Kahit maraming namatay, alam niya. Meron siyang plano. Diba? Hindi natin siya pwedeng sisihin na sinasabi nating loving God siya. Tandaan po natin, God is loving, but He is just. Diba? Kalablab ba tayo? Talaga. Sa lahat na ng ginawa niya, nagpapako na siya sa krus, at pagkatapos, ano bang buhay ang ginawa natin? Nag-atubili ba tayo na i-appreciate yung ginawa niya, or namuhay pa rin tayo sa kagustuhan natin? So, darating ang panahon na parang kagaya nung pangyayari sa Noah's Ark. Di ba? Binabalaan na ni Noah ang mga tao na magkakaroon ng matinding pagbaha. Anong sabi sa kanya? Nababaliw ka na ba? Ang init-init na araw, walang signs of any storms na darating. So, ngayon, ang tao, walang pakialam, no? Matapos na binalaan, ginawa ni Noah ang nararapat, tinayo niya ang arko, pagkatapos, nung matapos na, no? Dahil sa kanyang obedience sa Panginoon, sinasabihan siya, okay, ganito ang mga tao, wala nang pakialam sa akin, okay, gumawa ka ng arko, no? At kung sino man ang makikinig sa iyo, isakay mo. Ay walang nakinig, walang sumunod. Dahil nga sinabihan pang nababaliw daw si Noah. Paano uulan? Nang ganong katindi. Ngayon, di nangyari. Natapos ng ang malaking arko at sinabihan pa rin, no? Hindi pa rin sinabihan pa rin ng Panginoon si Noah na, sige, sabihan mo pa rin sila kung makikinig sila. Wala talaga. Nagtatawanan. Kinarcrush pa si Noah. So, ngayon, ang sabi na lang ng Panginoon, isakay mo na lang ang bawat dalawang uri ng hayop. Sinakay ni Noah, imbis na tao ang isakay para maligtas, nagsakay na lang ang Panginoon ng mga hayop na makakasama ni Noah. Ngayon, sinara na ng Panginoon ang pinto. Ngayon, umulan. Ngayon, tsaka ang tao, saklolo, Noah, papasukin mo kami, ganyan. Wala na. Ganyan din. Namatay na ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, ibinigay ang kaligtasan, kikilalanin na lang natin siya, at magkaroon tayo ng tamang relationship sa Kanya. Ngayon, ayaw natin. We are still busy of this world. We are busybodies of this world. Ngayon, ang sabi, babalik ang Panginoon na hindi na siya compassionate, no? Wala na siyang mercy. Babalik na siya as a judge, no? Kasama ang lahat ng mga tinawag niya at niligtas na makakasaksi ng gagawin ng Panginoon. Basahin niyo po, nasa sa 2 Peter 3, no? Kung ano ang nangyayari sa sanlibutan, at nasa Matthew 24. So, yan ang magaganap, no? Hindi na siya mabait na Diyos.
Siya ngayon ay nanlilisik ang mata, he is a consuming fire na wawasakin na niya ang mundong ito. Because He will create a new heaven and new earth. So yan po, kaya habang nandito na tayo sa sitwasyon ng mundo, yung pag-ibig natin sa Panginoon, gawin na natin. No? At inaantay na lang tayo ng Panginoon na manumbalik sa Kanya. Ito na yung dispensation time. We are in the grace period. Kaya nakikita natin iba-iba na ang nangyayari. Iba-iba na ang nagaganap. There will never be a better place. No? Akala natin babalik pa sa normal ng buhay. What is normal? Na ang tao babalik muli sa dating mga gawin nila. Bukas ang casino, bukas ang mga beer houses, at ang mga tao pa-party-party, no? Going here, going there. Walang panahon sa Diyos. Is that the normal? Ang normal na gusto ng Panginoon, tayong lahat bumalik sa Kanya. No? So, yan po. Okay? So, ngayon, humanap tayo na magpapayo sa atin ng magandang payo. Hindi yung doon, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Kailangan nating makausap yung mga tao na kung saan ay mayroong kaugnayan sa Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng magandang payo. Biblical counseling can help you work through specific issues through the healing process, guided by someone who is in the ministry. You should be able to let go of the anger and hurt. It's a process. No? Wala pong madali sa buhay natin. No? Tinuturuan lagi tayo ng Panginoon na umayon sa proseso. Okay? Bagamat ang Panginoon ay meron siyang pagkagalit sa mga taong makasalanan. Dahil sa kanyang pag-ibig, pinalitan niya ito ng pagliligtas. Ngayon nga, ang tanong ng tao ba? Kumilala o naniwala? So, ang sabi, John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become children of God, even to those who believe in His name. John 1:12. No? Not of the will of the flesh, not of the will of the blood, but of the will of the Spirit, the will of God. So, merong transformation. Merong tinatawag na born again. So, yan yun. No? Hindi lang yung pagkakatiwala, paniniwala, I know God. I know Him. I know Jesus. Ang tanong, does He know us? Kilala ba tayo ng Panginoon? Di ba? Ang sabi ng Panginoon, ang dumirinig na aking tinig ay sumusunod sa aking pinag-uutos. Di ba? Ang sabi rin niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay diringgin ko. Kundi yun lang tumutupad at gumagawa ng aking kalooban. So, yan po malinaw. Okay? So, merong transformation. Hindi pwedeng kilala mo lang si Jesus Paano mo siya kilala? Gaano kalalim? Diba? Okay, sabihin natin, kilala mong pangalang Jesus. Sino ba siya? Okay, given. Siya yung namatay sa krus na nagligtas sa mga tao. Okay, alam mo yon. Ginawa mo ba? Natanggapin siya bilang tagapagligtas mo. Hindi lang yung kwento. No? Hindi lang yan yung naririnig natin. Ito ay mayroong significant sa buhay natin. Meron tong malalim na kalooban at kagustuhan ng Panginoon na merong tayong transformation magaganap. Merong experience na mangyayari sa buhay natin kung paano tayo ipapanganak muli. So, yan po yun, mga kaibigan. Kaya nga ang tanong, alam mo lang ang pangalang Jesus. Hindi mo siya lubos na kilala. Okay? At ang higit sa lahat, kilala ba tayo ng Diyos o ng Panginoong Jesus? Kasi ang sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Kaya mga dilinggin ko. Kundi yun lang, mga taong gumawa ng kalooban ko. Okay, then next. After you seek Christian counseling, ang tanong ulit, what can I do when I don't feel any love for God? So, yun nga, reflect upon your walk thus far, pray, read the scripture, seek Christian counseling, and then find a godly mentor. Surely there is someone you know who loves the Lord and whose Christian joy is evident.
Ask this person to meet you regularly, spend time together, study the Bible together, pray together, ask questions about your mentor's spiritual walk and how you can love the Lord more. This friend can encourage you on your journey. So yan po, no? Kung meron po kayong mga kakilala na kung saan ay sa inaakala nyo na siya ay malalim sa pagkakaunawa sa salita ng Panginoon at totoong lingkod, no? Ay yun, no? Makipagkaibigan daw po tayo sa mga taong ganun. Kasi totoo naman yung kasabihan eh. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Okay? Kung ang kaibigan mo ay mga godly, then there is an evidence na ganun ka na rin eh. Magiging ganun ka. Okay? So, kung ang kaibigan mo ay manginginom, so yun din ang ways mo. Kasi, same feather flocks together. Totoo yan. Kasi, ngayon, kung yun ang pinili mo, ay nasa sayo yan. Pero kung ito ang pinili mo, nasa sayo rin. Na kung saan mo ilalagay ang sarili mo, ay nasa sayong desisyon. Kung nais mong mailagay ka sa maayos, no, sa magandang pakikipagtipan at relasyon sa Panginoon, ay nalalaman mo kung paano mo gagawin ito. Kaya nga, binapayuhan tayo, no, na kung saan ay magkaroon tayo ng spend time together with those person, with those people, study the Bible together. Alam nyo, hindi po sa isang upuan lang o sa isang pakikipag-usap na malalaman na natin kaagad kung ano ang layunin ng Panginoon sa buhay natin. It takes a process and time, no? Magde-devote tayo ng oras para lalo natin makilala ang Diyos, ang Panginoong Yesus, kung ano ang plano niya. Okay? Kaya nga, read your Bible, pray every day that you may grow, and grow. So, diyan natin makikilala ang Panginoong Yesus. Grow in the grace of knowledge of Jesus Christ. No? Yan ang sabi sa 2 Peter 3:18, no? For in Him, glory, majesty, forever and ever. Amen. Okay? So, dito natin magagawa ang lahat ng bagay na kung saan umpisa ng ating pagkakatagpo sa mas higit pang kayamanan. No? Doon natin malalaman kung paano tayo labis minahal ng Diyos at kung paano pag-ibig din ang ibabalik natin sa Kanya. Okay? So what else? Plug in to your local church. Okay? God intends for the Christian life to be lived corporately. Okay? Kailangan po tayong makisalamuha din, no, sa ating mga kapwa pananampalataya. That's why He calls the church the body of Christ. So we belong to the body of Christ. Okay? So kung titingnan po natin Romans 12:5, so we though many are one body in Christ and individually members one of another. So kailangan natin to na kung saan ay sabi niya sa Hebrew 10:25, no? Forsaking that the assembly, no? Na kung saan kailangan patuloy tayong socialize to people who are in the body of Christ. Kasi isa tayo sa part ng body of Christ. No? Hindi tayo pwedeng mahiwalay. Kasi pag humiwalay tayo, manghihina tayo. Di ba? Ang sabi nga ni Pablo, at least 2x2. Noon na nagpapalakasan. At ang sabi rin, no, kung ang isang charcoal daw, galing dun sa maraming charcoal na nag-aalalagablab, nag-aalab, pag inalis mo yung isa, so mananamlay yun hanggang mamamatay na, manghihina. Ganyan din tayong mga Kristiyano. No? Para mag-alab ang pag-ibig natin sa Diyos, sasama tayo doon sa maraming charcoal. Diba? Pag marami ang charcoal na nakikita mo, diba mas madinga sila. Mas maapoy. So, ganyan po. Hindi natin kayang maging isang solo flight na Christian. No? Kailangan natin ng the body of Christ. We belong to it. So, kailangan makisalamuha tayo sa kanila. There are many opportunities to serve the Lord through your church and many people who can exhort, support, and encourage you. So, lahat po tayo binigyan ng talent ng Panginoon.
Okay? May talents of giving, may talents to pray, no? May talents to exhort, to teach, and to encourage. So, hindi lamang po laging material na bagay ang basihan ng mga paglilingkod sa Panginoon. No? Kalakip din yan. Pero meron tayong mga pwedeng gawin as a body of church. Kung paano natin ma-express yung pag-ibig natin sa Panginoon. Kung meron kang talent magupit ka ng libre. No? Which I did. Hindi ko po binabrag. No? I don't boast. Nung nasa Saudi Arabia, no? Lahat po ng mga kapatiran, ginugupitan natin ng walang bayad. No? Miski yung mga tao na nakikita natin diyan sa daan, miski sa Pilipinas, no? I cut their hair without any bayad. Kasi ministry ang tawag natin doon. Nagmi-ministry tayo. And up to here, no? Yung mga kaibigan natin na kung saan ay nagugupitan natin, hindi natin sinisingil yan. Kasi what you did to the least of your brethren, you did it unto me. So, yun ang sabi ng Panginoon. Kung anong ginawa mo sa kalilitang bagay o sa kapwa mo, ay ginawa mo sa akin. So, yun. Laging ganun ang reflection natin. Ano mang bagay na ginawa natin sa kapwa natin, mabuti o masama, ginawa natin ito sa Panginoon. No? Kaya kung nagsusungit kayo sa kapwa nyo, tandaan natin, ginawa natin yan sa Panginoon. No? Kung masungit sila sa atin, hindi nagsungit ang Panginoon. Ang Panginoon, sinaksak, sinugatan, dinuraan, binastos, at lahat na ng kung anong pag-aalimura sa Kanya. He never speak any word. No? In the end, ano pa sinabi ng Panginoon? Father, forgive them for they not know what they do. Pinatawad pa. No? Sinaksak na, pinako na. Ganun pa rin ang pagmamahal na ibinigay. So, ganyan din. No? Let us be the reflection of Christ as we walk in this world. Habang lumalakad tayo, lagi nating isipin, let's put this in the inner part of our mind that whatever I will do to my neighbor, sa kapwa ko, ay lagi kong ginagawa sa Panginoon. No? Kung pagmamahal sa Panginoon ay nandyan, lagi nating mamahalin ang mga kapwa natin. Okay? God will continue to love you dearly. Okay? Let us pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Diba? Ang ganda. So, ang Panginoon daw, He continue loving us every day. Kahit na tayo suwail. Kahit na tayo matigas ang ulo. No? Nandito pa. Ito pa yung grace period eh. Kaya, kung hindi tayo mag-aatubili, yung loving God, sa darating na panahon, sa kanyang pagbabalik, ay hindi na loving. Yan yung sinasabi po natin. Kaya po mga kaibigan, no? Ang tanong, what can I do when I don't feel any love for God? Okay, so reflect upon your walk thus far. Pray, read the scripture, seek Christian counseling, find a godly mentor, plug into your local church, and be with the members as we are part of Christ's body. So yan po. At ang huli, no? Ang tanong dito, very important, are you born again? Have you trusted Jesus, the Lord, as your Savior and Lord? If so, the enmity between you and your Creator is gone kung hindi ka pa born again. Okay? And you have entered a secure and loving relationship with God. If you have no faith in Christ, then you have no relationship with God. Okay? So, tandaan po natin, yung born again, no, term, born again, ay nami-misinterpret po ng mga tao. Akala nila religion. Ang born again po ay hindi religion. It is a experience na simula ng pagkakaroon mo ng relationship with Christ. You cannot save by religion. No? And we cannot be saved by works, of good works. It is only by grace that we have been saved through faith.
Okay? By the washing of regeneration, no? Sa Titus 3:5, by the transformation of the Holy Spirit in us. So ito po, no? Pinanganak tayong muli sa Espiritu, na nagkaroon tayo ng tamang relationship sa Panginoong Hesus, at ngayon namumuhay tayo according to His will and plan. Experience po ito. Hindi po ito religion. So ngayon, ang sabi po ng John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Salita ng Diyos yan. Ang salita ng Diyos, at the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo. So, pag sinabi niya, you cannot see the kingdom of God unless a man be born again. So, isan tayo doon. Kung hindi natin paniniwalaan yon, nasa sa atin yan. Hindi natin kailanman masisilayan ang ganda ng kalangitan doon sa kanyang kaharian. So, yan po. Maraming salamat mga kaibigan. Happy Sunday to everyone. May we all be blessed continuously at patuloy po nating saliksikin kung ano ang nais ng Panginoon sa atin. No? Nawa, sa pamagitan po nitong live video na to, no, sa ating The Lord's Business, ay meron tayong na-discover na isang bagay na mas nanaisin nating maipamuhay. So, yun po. Ang layunin lamang po ng live video na to ay kayo mabahaginan, no? Na malaman ninyo kung ano ang plano ng Panginoon sa buhay po natin. So sa mayroon pong mga nais magtanong ng mga topic na nais ninyong malaman at magkaroon ng kasagutan, pwede po kayong mag-comment, no? No harm, no? Bibigyan natin ng panahon na masagot kayo. At ang sagot ay hindi po ako, kundi ang kasulatan, ang salita ng Panginoon. Okay? So, pagpalain po tayo muli ng Panginoon. Have a blessed Sunday to everyone. Salamat po. And bye-bye.